Kung di ako nagkakamali, kumuha siya ng 3 manok doon. 3 manok na panabong. Magagandang klaseng panabong na manok yung nakuha niya. Siyempre, bayaran na, magbabayad na rin siya. Kung hindi pa ako nagkakamali, iniwan namin yung farm ni Kote, iniwan yung manok, kumuha siya ng pera sa M. Holier. M. Holier, kumuha siya ng pera doon. Parang meron siyang ni-receive na padala. Now, ang ginawa ko, iniwan ko na. Iniwan ko na siya. Sabi ko, kuya, uwi na ako. Kasi kinabahan ako sa kanya, may daladalang Armalite, may dalang 45. Baka mamaya walang papel ang tarantado, pati pag ma-checkpoint yun, madamay pa ako. Eh, siyempre, sakay ako doon. Now, nung iniwan ko na sila, ang pagkakaalam ko, bumalik sila sa bahay ni Kote. Nung bumalik, kinuha atang manok. I don't know kung nagbigay ba siya ng down payment. Wala akong alam doon. Pero, kinagabihan, tinawagan ako ni Kote na ang sabi niya sa akin, ninyo, si FLM kumuha ng manok sa akin. Kumuha ng manok. Sabi ko, ilan pong manok kinuha? 3. Hindi pa siya nagbabayad ninyo. Hindi pa nagbabayad. Si Francis Leo Marcos na kaibigan natin. Sabi gano'n sa akin ni Kote. Sabi ko, kuya, baka wala lang siyang dalang pera. Sabi ko, baka wala lang siyang dalang pera. Eh, siyempre, alam naman natin, ang mayayaman, hindi nagdadala ng pera. Ano yan? Cheque yan. Sabi ko gano'n. Pero nung time po na yun, nung dinala ko siya kay Kote, kung di ako nagkakamali, nabigyan niya pa ako ng 30,000 peso. Yun, hindi ko makakalimutan yung binigyan niya ako ng 30,000. O, ninyo, pa-birthday ko sa'yo yan. Kasi nung time na yun, tapos na ang birthday ko. Halimbawa, ngayon ang birthday ko, kinabukasan pumunta siya. Yun ang nangyari noon. Sige, gusto mo ng manok, dinala ko siya. Nung dinala ko na siya, nabigyan niya ako ng 30,000. Now, pinakagabihan, tinawagan na ako ni Kote. Nung tinawagan ako, nyo, tama ba itong number na nakuha ko kay FLM? Kinumperm ko, saka yung binigay niya sa akin. Opo kuya, tama po yung binigay sa akin sa yung number ni FLM. Kayo ba, mahal lang, may usapan na rin naman nata kayo, nasabi ko kay Kote. Ito na. Hanggang sa ilang buwan na, pinapollow up ko yan kay Kote, kay FLM, kuya, nakakaya naman doon sa kaibigan ko na pinakilala ko sa'yo, yung manok daw. Sabi niya, hindi, nasa abroad lang ako. Ninyo, nasa abroad ako. Nasa biyahe lang ako kamo na nagtutur daw siya. Eh, totoo naman kasi nakita ko yung mga Facebook live niya na nasa abroad nga siya. Sinend ko yung kay Kote. Kuya, pagbalik niya na lang doon ng Pilipinas, babawi daw siya, babawi sa'yo. Ito na. After noon, wala na akong balita kung nabayaran na niya ba o hindi. After noon, humirit na naman siya. Hindi ko na lang i-mention kung sino naman tong inilalapit niya sa akin na isang tao na makakuha ng isang posisyon sa gobyerno. Hindi ko na lang i-mention kung ano siya, anong estado sa buhay. Basta't meron siyang kaibigan na gusto niyang ipalapit kay Bongo. Lahat ng gusto niyang inapit sa akin, ako ang gusto niyang gawin tulay kay True Bongo. Yun ang gusto niyang mangyari. Ngayon, doon ko na-realize, lalo, yung sinasabi ni General Balagtas na ingat ka sa kaibigan natin. Parang yung sinabi niya sa akin, ay binibigyan niya na ako ng babala kay FLM. Hindi niya naman in general binanggit yung pangalan ni FLM. Basta't ang pagkakasabi ng ni General Balagtas, mag-ingat ka sa kaibigan natin. Ito na po, mga kaibigan. Bago mamatay si General Balagtas, 3 weeks ago po, sinabi ko na to kay General Balagtas. Nung sinabi ko kay General Balagtas, sabi ko, sir, naalala mo po ba yung nakipagkilala sa akin na tao? Yung Francis Leo Marcos. O bakit ninyo? Kaibigan ko yan. Kaibigan natin yan. Sabi ko,
Sir, ito, ang dami niyang nilalapit sa akin. Nailapit ko rin kay Bongo, kay Secretary, or kay Sap Bongo. Gusto niya, erekta ko siya ganito, sabi niya, Ninyo, sinabihan na kita na mag-ingat ka sa kaibigan natin. Yun ang sinabi. Ni-remind, okay boss, alam ko na. Oo. Totoo ba itong Francis Leo Marcos talaga siya, boss? Kasi napapahiya na ako, boss, doon sa kaibigan ko na may farm ng manukan. Sinabi ko kay General Balagtas. Sabi niya, lintik talaga tong si Francis. So, hayaan mo ninyo, ipipm ko siya para bayaran niya na yan. Hindi, yung Casper hindi ko kilala yan eh. Yung Casper na sinasabi ni Epel, hindi ko kilala. Now, after nun, kinausap uli ako ni FLM. Nung kinausap niya ako, ito yung huling hiningi niyang pabor sa akin. Yung mailapit ko siya kay dating LTFRB chairman, Martin Digra. Si Martin Digra po ay LTFRB chairman nung araw, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na kung saan abogado siya ngayon ni ex-president Duterte. Ninyo, meron akong ipapahingi sa yung pabor uli. Sabi niya, kada isang unit, meron kang 5,000. Isang unit daw ng taxi, magkakaroon ako ng 5,000 per unit ng taxi. Ilang unit yung gusto niyang ilapit ko sa LTFRB? 2 unit, 2,000 unit na taxi. Ilapit ko lang daw kay Martin Digra. At siya na ang makikipag-usap, siya na ang makikipag-dialogue, siya nang mag-i-explain, siya na daw ang bahala kung magkanong ipaparating kay Martin Digra. Ito pong ginawa ko. Pinuntahan ko uli si Chairman Martin Digra. Nung pumunta ako kay Chairman Martin Digra, dating gawi, picture kami, video, sinasabi ko, Kuya Francis, araw po ngayon ng December 9, 2025. Ganon ang sinasabi ko, gaganyan ako. Kasama ko si Chairman Martin Digra. Tapos isisend ko yun.